What's up, my fellow MMA super fans? My name is Nisi Igasiano at makakasama natin muli sa programa ang tinatawag nilang The Bull of Team Lakay, Carlo Buminaang. Carlo, bago sa lahat, belated Happy New Year at kamusta ka? Salamat po Kuya Nisi. Ayos naman po. Feeling prepared na prepared sa next na laro. Yan ang gusto ko sa iyo. Nararamdaman ko yung excitement mo. Ah, para sa darating mo laban. Yun nga, sa darating mong laban, ito nga si Carlo Buminaang ay magbabalik aksyon on February 2 at One Friday Fights 50 against Xi Jinping of China. Carlo, ang sa huli natin pag-uusap, ang gusto mo lang ay maging masaya yung Pasko mo. Ngayon naman, naging masaya, naibigay naman na maging masaya yung Pasko mo. Pero ito naman, bubuksan mo na naman yung bagong taon mo, itong 2024 with a new fight. And of course, hoping na makuha mo yung panalo. Carlo, ano ang pakiramdam na parang it had been an eventful 2023 tapos right now it shapes up to be another one, the same activity heading into 2024. Kaya ulit nga po. Kaya, ayan, anong feeling na parang ulit yung momentum mo from 2023 madadala mo ulit sa 2024? Ulit, January pa lang, February, sa darating na February 2, meron ka na kagad na schedule na laban. Hmm. So yun, very happy kasi nakuha ko yung tatlong fight ko nung last year na Hmm. panalo lahat. And yun. Looking forward na madadagdagan ulit yung winning streak natin. Carlo, the very obvious question here is that if you win, apat na sunod na panalo na, do you think this victory against Xi Jinping of China would land you the coveted six-figure contract with one championship? Hopefully na Mm. bigay nila. Pero ang tingin ko, ang gusto nila mas maganda pang performance siguro bago nila ibigay yung Mm. six-figure contract. Yeah. Ano, ikaw, Carlo, since nabanggit mo na nga yan, ano ang mas importante sa ngayon is to seal the deal, to seal that contract na at least you're now part of the main roster of one championship o mas ang focus mo ngayon yung makapagbigay ng magagandang performance in order for you to get that victory. Both kuya, pero mas focus ako sa yung makuha yung victory. Mm. Kasi I know it will follow naman in the future kapag talagang um, makuha natin yung time na yun. Mm. Carlo, yung huling laban mo, hindi mo na pinatagal at maraming memes na lumabas na nagsasampay ka. Meron pang Rey Mysterio na meme, ang dami lumabas. Carlo, balikan natin yung laban na yon. Did you expect it to be that quick? Alam naman natin sa huli natin pag-uusap sa obserbasyon ko bilang isang journalist, talagang ikaw yung taong punto per punto, detalye per detalye, pinag-aaralan mo yung mga kalaban mo. Yun na ba yung in-expect mo heading to Oo. that fight? Or was it, or kahit yung ikaw sa sarili mo nabigla ka? Honestly, nabigla rin ako kasi napatulog natin siya ng dalawang suntok. Mm. Pero yun, I always expect the unexpected and um, pick yung mga shots ko. Kaya yun, na-knockout natin siya. Knockout ko siya. Carlo, dun sa laban mo against Denise Andriev last October, alam naman natin na
you went through the eye of a you went through the eye of a needle. Pero yung Elias Durson talagang you redeemed yourself sa laban na yun. How much yung confidence mo ngayon, mas malaki ba yung pinagbago after that fight doon sa laban mo against Elias Durson in December? Oo, kuya, mas naging, tumaas pa yung confident and composure, mas naging, sharp sa mga, um, ah, tinitira nating strike yun. Kaya mas napaga yung tapos ng third fight. Speaking of, sabihin natin confidence, lumaki ang confidence, mas mapagpabuti yung composure. Of course, nakatulong din sa experience mo. Ikaw ba hindi ka nagulat, hindi ka nabigyan ng at least sabihin natin $10,000 bonus? Ah, ako rin, oo, ako rin naisip ko kasi ano, Ah, ah. sa observation ko, sa lahat ng mga ano, yung 2 strike lang na may nafi-finish na ano, Ah, iilan lang, very rare kaya ah. yun nagulat din ako na wala talaga. Pero okey Ngayon, lang kasi panalo pa rin naman. ah, ngayon balikan natin itong magiging laban mo on February 2nd, Xi Jinping. Ah, sa unang obserbasyon ko sa laban at sa makakalaban mo on February 2nd, may Wushu Sanda background. Hmm. Of course, ang background ng Team Lakay is Wushu Sanda. Do you think this is favorable para sa style mo? Dahil ikaw din, alam naman hard-hitting yung fighting style mo. Do you think it favors you? Or kung sa tingin mo meron ka rin bang nakikita na parang sinasabi natin na parang, "Uy, dapat meron din siyang best attributes in the stand-up na dapat mo ring, sabihin natin to be careful of." Ang papansin ko sa sa mga last na fight niya sa MMA, more on wrestling siya and sa ground. Mm, mm, So, walang gaanong significant sa striking niya. Pero mm, ang babantayan natin yung wrestling niya. Pero mm, I think on his level, kaya nating sabayan. mm. Na speaking of wrestling, Carlo, kamusta? Kamusta yung pag-supplement mo when it comes to that department? Kamusta yung growth mo? Of course, ang nakikita natin so far sa last 3 fights mo is yung syempre heavy hands mo, yung striking, yun pa lang yung facet na nakikita ng karamihan. Pero so far ba ito yung gusto mo? So far, paano mo siya pinupunan ng pansin? Paano ka naghahanda? Total, ito yung scouting report mo for this fight. Bale ano, shina-sharpen ko pa rin naman yung, um, striking ko and grappling and Mm, wrestling so mm. that, lagi tayong handa kung ano man ang makakaharap natin sa stage. Carlo, alam naman natin tumataas yung laro. Tumataas din yung level ng competition once na umaakyat ka. Lalo, you start from 1-0 nung pumasok ka sa One Friday Fights. Ngayon, nasa 4-0 ka na if I'm not mistaken after 3 fights under the OFF banner. Ngayon, Carlo, habang tumataas yung level of competition, it requires also, sabihin natin, elite training partner. And I have to address the elephant in the room. Paano niyo napupunan ngayon yun na parang of course, kayo, mga new breed, and iba rin yung nadadala ng experience ng mga Mm. dati niyong kasama sa Team Lakay. And recently, meron na naman din nagpaalam sa team. Paano niyo siya sinusupplement ngayon? Pag-usapan natin siya on a personal, sabihin natin from a personal perspective mo, Carlo. Ah, papaano mo siya do you long for that kind of experience sa mga veteran teammates mo noon? Or meron kang nakikitang bright side ngayon dahil pareho kayong mga bata, pareho kayong, lahat kayo ay prospects who are hungry, to make a mark on the global stage? Ang nakikita ko ano namin,
binabalik namin sa ano, sa kung ano yung habit nila noon and Mm. kung bakit nila na-reach yung gano'ng level. Hmm. So, ang nakikita kong ang way para masustentuhan yun is, Mm. hindi namin naalis at binabalik palalo Hmm. ang hard work. Hmm. Yun ang isang kuwan. Tapos of course, um, yung level ng experience, Hmm. um, marami naman po tayong ano, Mm. experience na coaches Mm. and, yun, isang kuwan lang po talaga, so pinakakuwan namin supplement is hard work. Mm. Yun po, hard Ah, work po talaga. so Carlo, kung ikaw as a young fighter, marami nagsasabi kasi nangyayari din 'to sa sabihin natin sa college basketball. Kung sa recent news pa lang marami nag-aalisan na basketball players. I know kasi ikaw alam ko you once dreamed to become a basketball player if I'm not mistaken. Nangyayari siya nagkakaroon siya ng ano, naglilipat-lipat pero ang bawat team sinasabi nila, it's all about the system. Can you say the same thing for Team Lakay ngayon na parang, okay, some people may leave the team, pero ikaw, from your own take, naniniwala ka na mas confident ka dun sa system. Kaya ngayon, kumpiyansa ka kumpiyansa ka heading into your fight on February 2nd. Opo, kumpiyansa po ako sa ano, system na Mm. ano man po ang meron kami. Carlo, ngayon, isa pang predicament ng Team Lakay is that right now, if we're going to look at the roster, walang fighter ang Team Lakay on the main roster. Do you see that as a pressure sa inyo? Sorry, let me correct that. May fighters on the main roster, but the only fighter on the main roster right now is Jehe Eustaquio and Jan Losangyang. Ngayon ba kayo as fighters under the One Friday Fights banner, do you see it as a pressure na parang to join them, you have to consistently win para lang makasama sila, or do you take it at least one fight at a time para mabigyan niyo ng pagkakataon yung sarili niyo to develop, to grow, and to gain more experience? Yun po, one fight at a time kasi sabi ko, hindi ko naman po nira-rush yung ano, yung sarili Mm. ko and, Mm. mas gusto ko pang ano, mas talagang mahasa ako na Mm. well prepared going to Mm. the bigger stage. Ngayon, kayo ang kasama mo do'n sa sinasabi nating race to the main roster ay si Carlos Alvarez. Paano niyo siya Opo. napag-uusapan na parang siyempre, si Carlos is, if I'm not mistaken, 3-1, tapos ikaw sa Friday Fights 3-0. Papaano niyo siya napag-uusapan? Ah, Maaari niyo ba kaming bigyan ng isang parang insight na parang, "Uy, kung sino na lang mauna sa'tin." Paano ba? Paano yung interaction niyo ni Carlos regarding it, o paano yung parang sinasabi natin usap niyo regarding that? Honestly hindi kami gaano nag-uusap ni Carlos tungkol doon. Oo. Pero ang ano lang namin, yun Mm. nagtrabaho lang kami until, kung sino man Hmm. mauna Hmm. we'll, more happy na Hmm. makapunta dun kasi isa lang naman po ang goal namin, tulungan kami Hmm. para umangat at makapunta dun sa bigger stage. Carlo, mahaba pa itatakbo ng 2024. Alam naman na, for sure sa tinakbo na interview natin lagi natin nababanggit yung main roster. Pero sa tingin mo ba sa 2024 na 'to, you have 10 more months. Do you think yung sa 10 months na yun, at that, in one point of that, o sabihin natin in the months to come, makikita ka namin on the main roster? Sigurado po yan kapag tuloy-tuloy po ang panalo.
Ayan. Ayan. Speaking of sabihin natin tuloy-tuloy na panalo, Carlo, how do you see things play out against your fight against ito nga, sa darating mong laban on February 2nd against Xi Jinping of China? I'm sure it will be magandang laro po 'to at very very challenging kasi different fighter po ulit yung mga kalaro ko. Mhm. Yun. Pero laban po. Carlo, 2 knockouts, 1 split decision, two knockouts, 1 split decision in your last 3 fights under the One Friday Fights banner. Medyo merong expectations heading to your 4th assignment. Pero di natin maiwasan prediction for your upcoming fight. Try ulit muna natin knockout. Knockout na may Opo. kasamang 10K. Sana po. Well, malaking tulong. Carlo, malaking tulong yun for sure. Pero Carlo, I'm giving you the floor. Before we leave, I'm giving you the floor to thank your fans and also the supporters of Team Lakay. Again, thank you so much po sa lahat mga suporta ng Team Lakay at sa lahat po ng mga Philippine athlete. Tuloy po tayong lahat. Carlo, maraming salamat and we wish you nothing but the best. Thank you. All right, that's it for us here on the MMA Superfan. Don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell to stay up to date with all the latest content from the MMA Superfan. Again, I'm Nisi Casiano with the Bull, Carlo Buminaang. Till next time.